Dahil natutunan ko na nga paggawa nitong tempura mga mare, share ko lang din sa inyo kung paano. Eto nga, ang gagawin lang muna natin ay tanggalan ng ulo itong mga hipon at saka itong para mga kamay niya. At pagkatapos yung mga mare ay babalatan na natin ng dahan-dahan para naman hindi madurog itong hipon. Siyempre mga mare, napanood ko nga lang ito sa ginagawa ni mama nung nakaraang nag-birthday siya at gumawa kami ng homemade tempura. Kaya naman isi-share ko na lang din sa inyo. Kapag nga nagbalat tayo nito mga mare, dapat lang talaga nagaanan lang natin kamay natin para hindi madurog itong laman ng hipon. At saka ito, may tatanggalin tayo dito sa may likuran ng hipon. Itong parang, ewan ko kung ano to, basta may tatanggalin tayo dyan mga mare, parang sinulid lang. At eto na nga ang itsura niya mga mare kapag natanggalan na ng balat at saka ng ulo, ready na siya para gawing tempura. At pagkatapos yan naman mga mare, ay ito naman ang i-ready natin. Itong binili natin na ready na din siya, ready mix na tempura butter mix. Madali lang to mga mare kasi makakakita ka lang nito sa mga SM supermarket, pwede kayong bumili kahit sa ang grocery store, meron siguro nito. At meron na nga rin guide ko pa paano gawin ito mga mare dito sa packaging nitong tempura na butter mix na binili natin, kaya madali na lang itong sundin. Bali nakalagay nga sa guide mga mare ay malamig na tubig ang ilalagay natin, kaya naman ito, nilagyan na natin ng malamig na tubig at saka natin ninalo-halo para maghalo na itong butter mix ito tsaka itong water. Dinagdagan ko na nga ng tubig yan mga mare para ma-achieve natin yung gusto nating mixture. Ayan mga mare, halo-halo lang, halo-halo para makuha natin kung ano gusto nating maging texture nito ang ating mixture. At kapag na-achieve na nga natin yung gusto natin mga mare, eto na, isasawsaw na natin dito ang ating tempura. At saka natin ipiprito sa mainit na mantika mga mare. At ito ay deep fry dapat para naman maprito talaga ng maayos itong ating tempura. At syempre mga mare, pwede natin itong lagyan ng breadcrumbs. Ayan, i-dip lang natin siya sa breadcrumbs mga mare para naman maging medyo crunchy itong ating tempura. At kapag kumapit na nga itong mga breadcrumbs mga mare, pwede na natin ito ilagay sa mainit na mantika. Ayan, mapiprito na natin siya. At eto na nga kinalabasan ng ating pinirito mga mare. Napakaganda na itsura niya. Kaya naman magpiprito pa tayo ng iba pa. At eto na nga, 2 peraso ng tempura. Napakaganda ng kulay mga mare. At syempre mga mare, hindi lang 2, kundi more.